Hello guys, good morning. It's me again guys. So happy Tuesday. How to replace lock your drawer cabinet or compiling cabinet or your tools cabinet. Panoorin nyo to guys. Stay tuned guys kung paano ko gagawin. Alright, to shout out sa lahat. So kung ikaw ay bago pa sa akin channel, please subscribe if you like my video and pwede ka mag-comment, pwede ka mag-share. Maraming salamat. Stay tuned. Let's do this mga ka-Jerry Sidong. Of course, tanggalin muna natin yung mga drawer. Kung ilan yung drawer nakalagay, tanggalin muna natin. Ayan, separate natin yung laman, tapos tanggalin natin. Pero di natin yan magagawa mga ka-Jerry Sidong kapag hindi tayo makabili ng replacement. Bili ka muna ng lock, of course naman. Tapos, dapat yung lock guys, compatible din sa butas. Okay? Pero kasi may iba-ibang size guys, is may 22mm, may 20, may 25, tsaka iba-iba yung design. So, nasa sa inyo guys kung anong design, basta dapat compatible dito sa butas para hindi na kayo magbubutas. Of course, tanggalin na natin yung mga drawer. Ayan, natanggalan natin yung tatlo. Ayan, nakita nyo, natanggalan natin. Tapos, yan, tatanggalin natin yung old lock guys. So, yun nga, nagdepende sa design. Tanggalin ko lang muna to para magalaw-galaw ko yung pinaka main lock sa tatlong drawer natin. Luluwangan lang. Tapos para mahugot natin yung, kasi mahaba yung dulo guys, no? Pag hindi kaya, bubunutin natin yung lock doon sa baba. So pinakita ko lang pinakita ko lang sa inyo guys kasi mga paraan guys. Iba kasi yung lock guys. Iba-iba yung design. Kaya kung wari, ito yung pinakaunang lock natin nga design. Pakita ko lang sa inyo ha. Is itulak mo. Of course, kapag hindi kaya itulak, yan, katulad niyan, tinulak natin, kunwari, ang gagawin mo guys, is tanggalin mo yung lock doon sa baba. So, gamitan natin ng pliers guys para mabunot. Yung unang paraan guys, sakaling iba yung lock mo. Pero itong sa atin, ang gamitin talaga sa pagtanggal ng lock nito, yung pliers lang. If you can see mga idol, ayan, may hawak tayong pliers. Of course, natanggal na natin. So, yan ang lock niya mga idol. So, nakasipit lang yan doon para yung lock doon sa harapan hindi mabubunot. Okay, yung iba nakatornilyo, yung iba ganyan, nakalock lang. Ayan. So, ito na yun guys, yung buong lock sa cabinet. So, palitan na natin. Ito na yung ating bago. So, itong bago, iba yung design. Tingnan nyo guys kung paano natin ilagay. Salpak mo lang, lock na siya. So, itong bago guys, pag tatanggalin to siya, ang gagawin nito, katulad yung unang process natin, nga tatanggalin yung tornilyo doon sa likod para mabunot mo. Okay? So, yun ang unang process yung pinakita ko kanina. Kasi iba yung paraan dito guys. O, tingnan nyo. Salpak lang natin yan. Ganyan ha, tingnan nyo. Yan. Mayroon kasi naka-osli yan guys eh. So, yung hinawakan ko, yung pinakaharap natin yan, diin ko yan diin. Kailangan sok din sa kasi may square yan eh, may square yung gilid sa butas. Hindi bilog, square. Parang ang tawag nun, octagonal eh. Hindi ko alam guys kung tawag yan. So, diniin na natin. Ngayon, hindi mo siya mabunot kung hindi mo tanggalin yung straw sa likod. So, yun ang unang process natin, okay? So, example lang yun. So, paglagay nito, ganyan, yan. Kaya niluwangan ko rin yung sa gilid guys para ko yung movement ng lock natin. Tapos mamaya higpitan na natin yan. Okay na yan siya. Maglapat na yan. So sinubok-subukan ko lang mga idol kung paano siya kumilo sa loob ng ating drawer cabinet or filing cabinet or document cabinet, whatever what they call that. O locker cabinet, mga ganon. Kasi yung lock na to may locker din na ganito eh. Of course, balik na natin yung mga screw mga idol. Yan, okay na yan, lock na yan. Maya, tingnan nyo. O yan, magalaw na ang movement doon sa gilid. Yan ang lock sa tatlong drawer. So, ginalaw ko kasi kanina yung sliding, kaya hinigpitan ko ulit. Ayan.
Igpit natin ulit, tapos ilagyan na natin ulit yung ating drawer. Alright, so may bagong lock na yung ating cabinet. Kasi ayaw maglalak guys eh. Sira, wala yung susi kasi. May susi iba. I bought this, filing cabinet guys, second hand kasi siya. Alright, konti na lang mga idol. Nabalik na natin lahat yung mga screw nito. Ayos na to. May lock ng ating drawer cabinet mga idol. So shout out sa lahat. Konti na lang, tapos na. Okay. Sana may nakuha kayong idea. I'm not expert about sa mga bagay-bagay guys, pero sinubukan ko lang at ginawa ko lang din nga libangan nga mag-share sa YouTube channel natin, TikTok, FB. Malay mo nakatulong tayo sa ibang gustong mag-DIY. Alright? Yan, nahigpitan na natin lahat. Nailagyan natin lahat ng tornilyo. So, ibalik na natin yung kanya-kanyang drawer. So, unahin natin yung sa baba. Yung sa baba guys, malaki siya kaysa dalawa sa taas. So, ito na yung pinakauna sa baba to mga idol. So, of course, nakatiyab yung natin. Nakabaliktad yung drawer natin. So, ang isa itaas mo yun sa baba. So, ito yung sa pinaka-ilalim. Yan natin. Yan. Alright. Swak na. So, next. Yung isa. Yung pangatlo. Sa gitna. Ayan. Balik na natin lahat. Tapos, done. At least may magawa tayo today mga ka-Juray Sudong. At saka, may panibago tayong video nga may upload sa ating YouTube channel. Alright. So, ayan. Ito na yung pinaka gitna o pinaka center o pangalawang ay nakalak ata. Nakalak kaya hindi siya pumasok. Ayan. Ayan, pasok na. Tapos ito yung panghuli o pinakauna nga drawer kasi nakabaliktad yung natin eh. Alright, done. Ilagyan na natin mga ka-Juray Sudong. Ayan, ganun lang magkabit na or maglagay ng another lock or replacement sa ating mga lock. Alright, so done. Thanks for watching mga ka-Juray Sudong. See you next video, okay? Sana may nakukuha kayo ng idea. Ayan. Please subscribe my channel. Thanks. Thanks for watching again. Ayan na yung mukha sa ating drawer. Alright. So, bali, mayroon tayong 4 na ganyan mga ka-Juray Sudong. So, yan ang gagawin kong lagayan ng ating mga tools. Yan. Alright. Okay. Ayos. Ayan. Nakalock. So, buksan natin. Buksan. Balik. Balik, lock natin. Alright, nakalock na. Bye.